consciously, isa sa mga tinake kong responsibility bilang kusinero na nakaka-experience ng iba't ibang ingredients. I think tinake kong responsibility na mag-explore ng mga combinations na hindi natin ginagawa. So, nung tinitingnan ko yung available nilang ingredients dito sa Vera Farm, kita ko may manok, yung usual, may papaya dyan. Pero one thing that caught my attention was their guyabano. Naisip ko lang, I don't think I've encountered a dish in my life na pinagsamang combination ng manok at guyabano. So yun yung gagawin natin. We'll make chicken guyabano. So they have here yung kanilang native chicken. I think paitlugin na rin ito. Ayan. So ito yung indication na mangingitlog na siya. So syempre yung iba nito, nahiwalay ko na. Bibigay ko kay Mateo. I grew up na yung ganito, yung paitlugan ng manok, is really reserved or saved para dun sa mga batang maliliit. Ito yung tandang-tanda ko na kapag magkakatay kami ng sarili naming native na manok, tapos may paitlugan, my dad would always save that for me. So ngayon, pag may mga ganito kami, or kahit sa palengke na may makikita akong ganong binibenta, I make sure na bibilin ko yon para dadalhin ko dun sa aking anak. Para continue lang din yung practice namin sa bahay. So that's our chicken. Tip ko na lang din, whenever you guys are going to experiment on combinations na hindi mo sure kung magwo-work siya, kagaya ng ginagawa natin ngayon, it's best na magre-rely ka pa rin doon sa subok na. Ito yung ating ginger. Chicken and ginger, subok na sa panahon yan. So yun lang yung gagawin nating pampalasa. Ganyan lang kasimple. Proceed na tayo dun sa ating pan. Oil. Okay. Lagyan na rin natin yung ating tipak ng luya. And then another safe companion ng ating chicken, lemongrass. Once na nasir na natin ng kaunti yung ating chicken, buhusan natin yung ating chicken stock. And then season lang din natin ng fish sauce and pepper. Since we're using native chicken na hindi naman ganun katandaan, this would roughly take us around 45 minutes to an hour para mapalambot. Takpan lang natin to. Balikan natin after 45 minutes. So ito yung part na hindi ako masyadong confident. There are things kasi, lalo na kapag mga fruits na na-experience ko in the past, na kapag may ginagawa akong akala ko mag-work, ang lumalabas, parang pumapait. Ngayon, with the guyabano, kilala natin siya kung gaano siya kasarap eh. Hindi lang ako sure, na ngayon ko lang naisip, how it would react sa temperature change. So, we'll see. That's the only way to find out. We have here, ang ganda ng pagkakahinog ng ating guyabano. So after natin matanggal yung buto ng ating guyabano, pwede na nating ilagay doon sa ating pan. So let's just pour it in. So yung guyabano natin ang magiging pinakasarsa niya ngayon. So hayaan lang natin magkatas yan for a few minutes and then saka natin lalagay yung ating pechay. So I'm on the final stage na nung ating pagluluto. Ito yung ating na-harvest kanina nung kasama natin si Sir Virgil, yung ating pechay.
So, unahin ko lang ilagay yung ating stems. Then finally, yung dahon. You can turn this off. Glaze lang natin yung ating dahon. Make sure na makayakap ito ng init. Then after that, pwede tayo mag-serve. Tingin mo, ma'am. Na-imagine mo na ba yung lasa ng chicken guyabano? Maasim-asim. Tingin mo, nakatikim ka na? Nakakita ka na sa restaurant or sa karinderya Hindi pa po. ng chicken guyabano? Hindi pa po. Ayan. Eto po. Ako din eh. Kaya mo matitikman ko. Magugustuhan niyo yan. Masarap siya, sir. Medyo matamis-tamis. Yun. Sa pagpapatuloy ng food adventure natin dito sa Vera Farm, isang kilalang Filipino dish ang lalagyan natin ng kakaibang flavor gamit ang kanilang farm-fresh ingredients. Bicol Express. Alam naman natin lahat paano lutuin yan. Alam niyo kung ano yung ingredients niyan. So we have here pork. Tapos syempre meron tayong nakitang pakalat-kalat na papaya dyan. Isa doon sa mga, I think, very obvious na isa sa part ng cycle nila is yung papaya nga. Why not add it doon sa ating kilalang Bicol Express? In doing so, kakaroon tayo ng Pork Papaya Express. Pwede kayong gumamit ng giniling, pwede rin kayong gumamit ng any protein na meron kayo. Lagay lang natin yung ating konting oil. So makikita natin later on, magre-render yung sariling fat ng ating pork since we're using pork belly. Next up, yung ating aromatics. Dahil Bicol Express yung pangalan ng dish natin, we have to make sure na generous yung portion ng ating sili. So, may browning action na nangyayari doon sa ating pan. Add in our onions. Sarap na nung pagkakagisa ng ating sibuyas. Next up, sili natin, tsaka yung ating bawang. Fish sauce. Pagkagisa ng ating sibuyas, bawang at saka sili, pwede na natin ilagay yung ating gata. So habang sinisimmer natin hanggang maluto yung ating pork, perfect time naman para i-prepare yung ating papaya. Put it in. Sakto, malapit na rin maiga yung ating gata. Kung makikita nyo, yan na. We're just gonna finish this para lang mabalanse lang ng kaunti. Lagyan lang natin ng konting bahid ng katamisan. Pwede na tayo mag-serve. Sirs, please, tikman ninyo. Sige. Pagsasalo ko na po kayo, ha. Kanin, sir. Basta siya. Sarap. Traditional with modern take na Filipino cuisine? Kakaiba! Pero possible yan dahil yan ang susubukan ni Prinsesa ng CTJ leading man Allen Ansay sa pagtikim niya ng mga putahe sa sikat na all-Filipino buffet restaurant dito sa San Juan, ang Guevara's Restaurant by Chef Laudico. Hello sa inyo, food explorers! So ngayon nandito ako sa isang buffet kasi since nung nasa Bicol talaga ako,
favorite talaga ng banding namin ng family namin is kumain sa buffet. So ngayon, andito ako para kumain ng mga napakasarap na buffet. Pero syempre, sisimulan natin yan dahil kasama natin ngayon ang isa sa mga owners ng Guevara's Restaurant, si Chef Jackie. Actually, what we are most proud of is we try to give better and more to our clients every year. Kasi talagang constant improvement siya. We always try to listen to our guests sa mga feedback. Kaya nang umpisa kami actually, parang 2/3 lang siguro yung offerings namin. Ngayon, dumami ng dumami siya. Kasi gusto namin na mas marami kaming mabibigay talaga sa client namin. So, mag-start ka na ng appetizers? Yes po. Okay, meron kami dyan yung mga salads. Tapos meron din kami mga Filipino breads. Yan yung mga favorite din, yung mga neighborhood Filipino bakery. Yup. O, pizza. Ito Yan. kanina ko pa po ito, Chef, tinitingnan to eh. Parang medyo nahirapan nga ako pumili sa mga pizza. Ano po ba yung tingin nyo na perfect para sa akin siya? Either cheese pizza or carnivorous pizza. Yan yung meaty, may mga, ano siya, seafood, yan. Para mas maganda, try na natin lahat. No? Try ko na, Kaya Chef. naman Lahat na eh. po, para Oo. ano. Ayan, ito yung cheesy pizza. Carnivorous pizza. Okay. And seafood. Ayan. Okay. Meron din kaming mga Pinoy style maki, mga adobo maki, inasal maki, ganun siya. Ano po siya? Pinoy style? Oo, Pinoy style. Ito, gusto ko po itong itry. Pancit canton. Yan, oo. Parin tayo yan. Parang handaan staple din yan. Di ba? Mga pansit. Dito naman tayo sa ating main course. Yan, Bicol Express. Ay, Bicol Kasi Express. taga-Bicol ka, di ba? Opo, kailangan natin matry ito. Tapos yung pinaka-bestseller, pinaka-favorite ng mga guests namin dito is of course our kare-kare. Yung kare-kare namin is the longest kare-kare to make. Hindi kami gumagamit ng peanut butter. Kami talaga yung gumigiling ng sarili naming nut. Talagang natural yung lasa niya. Yan. We also have mga seafood. Yan, halabos na hipon. Isa din yan sa mabenta dito sa buffet. And ito rin. Yan, bacon bagnet. Isa yan sa pinaka-favorite din ng mga guests namin. Sarap papakin. We also have, of course, lechon. Tapos roast beef. Meron din. Roast beef? Oo. Para gusto ko yung roast beef. Itry. Oo, sige. Yan. So, ang isa pang favorite dito, yung tapa. Naku, dapat talaga kasama ko dito si Sophie. Mga hilig din talaga ni Oo, Sophie. Tapa. tapa. Kuha tayo niyan para masasarap. Ayan pa yung tapa. Kuha po tayo. So ayun na nga, recently medyo naging strict tayo sa diet. Kami ni Sophie, ay hindi, parang ako lang pala yun. Kasi nga rumampa kami sa isang fashion week, so talagang naging strict ako sa diet ko. Lahat na kinakain ko, kinakount ko. So ito na yung revenge ko. So ngayon, unahin na natin since lumaki ako sa Bicol and yung mama ko, every time na may fiesta sa amin, lagi siyang nagluluto ng kare-kare. It's buffet time! Napaka-creamy niya. Parang pag ginuya mo siya, parang nagme-melt yung karne niya sa bibig mo. Guys, ang sarap nitong sushi na may palaman na inasal sa gitna. Actually, ako kasi guys, mahilig talaga ako sa mga Japanese food. So kanina, ang ganda ng twist nito kasi paglasa mo sa kanya, para talaga parang feeling mo kumain ka ng sushi na galing sa Japan. Pero pag nguya mo, inasal yung malalasahan mo. Kaya napakasarap. Kaya kailangan nyo itong itry. Pinoy na Pinoy talaga. So kaya masasabi kong Pinoy version to ng sushi. Try nyo na. Try naman natin yung pizza. Ito yung cheese lang. Guys, ang sarap ng cheese. Sarap ng cheese Ngayon, susubukan naman natin ang roasted Angus beef. So yung pagkakaluto daw dito, slow. So tingnan natin kung malambot talaga. Harap! Guys, sobrang sarap din ako nakapagsalita. Dadalhin ko dito si Sophie kasi kumbaga, feeling ko pag kumakain ako, parang may kulang eh. Kasi kumbaga, since nandito ako sa Manila, banding talaga namin ni Sophie kumain sa mga buffet restaurant. Since hindi pa kami nakakain dito, dadalhin ko siya dito kung date, kumbaga. I think yung favorite nila na experience is yung gathering nila sa family. Yung nostalgia. A lot of people like go here and celebrate special occasions or parang special reunions. Not in a particular cuisine, not in a particular food, but it's also about the memories they create sa lugar na to. Isang malalang throwback ang mangyayari ngayon, Food Explorers. Dahil isang hamon ang ibibigay sa akin ng isa sa mga naging mentor ko sa kusina.
hamon ang ibibigay sa akin ni Chef Laudico. Okay, dito tayo ngayon sa restaurant ko, Chef Laudico Guevaras. Nandito ako ngayon dahil etong si JR, siguro kilala nyo kung sino yon, makulit yun eh. Tinawagan ako, like kanina lang. Sabi sa akin, Chef, kailangan ko i-kitchen raid yung lugar nyo. Sabi ko, ano ba yung kitchen raid na yun? Basta punta ako sa kitchen nyo, titinaw ko yung mga ingredients meron kayo, tapos kukunin ko yung ingredients, magluluto tayo. Sabi ko, teka, hindi ka pwede mag-raid. Kasi, ayan, ito na siya. Chef, andun ako sa kusina eh. Yun na nga, sabi ko, in 30 minutes, kaya nga, magsaserve na kami ng 200 packs. Oo. Kaya ang ginawa ko, sabi ko kay JR, bro, gato na lang. Ako na lang mamimili ng ingredients para sa'yo. Kung ano man yan, ikaw na bahala dumiskarte. Alam mo naman siguro kung ano to. Ay, yes sir. Pinitas ng, eto sa tabi-tabi lang, na, may garden kami sa likod eh. Saktong-sakto sa farm to So, table yan. malunggay. Oh, di ba? Kailangan magulay tayo. Ang naisip ko kasi, Chef, I would prepare something for you Oh. na pwede nating Tsaka to, favorite ko kasi to eh. ubod. Ubod. Kailangan kasama to sa ingredients. Ayan yung kwan, yan yung must have. Eh, paborito ko, hipon. So, meron tayong hipon. Hipon, alright. Tanda ko dati, para pasigatan kayong mga hurado, lalong-lalo ka na, gusto ninyo yung from scratch. Knowing your expectations, Oh. I'm thinking of preparing something that we can share over a cold one, over a cold bottle. Oh, ano ba gusto mo inumin? Ayun! Depende. Depende kung anong luto yun, isipin ko kung anong babagay. Okay. So, nakita ko, nagpapakulo ka ng tubig. Yeah, Chef. Ito, seryoso to. When I say na I got this from you, Oo. making everything from scratch. Ibig sabihin, Oo. you create the flavors from scratch. Okay. Karugtong kasi nun is not wasting anything. Tama. Bago pa mapunta kung saan-saan ang usapan namin ni Chef Lau, simulan na natin ang pagluluto. Nung natikman ko yung pagkain ni JR, sabi ko, grabe ang laking potential ng batang to, di ba? Parang ang sarap, ang dami niyang ginamit na local ingredients. Doon ako naaliw. Yeah. Doon ako natuwa. So naglagay ka ng bagoong. Bagoong, and Okay. then ito yung trin stock natin. Wow. Kakanggata yung yun ako ha. Yeah, Chef. Sabi ko sa kusina, huwag niyo Magpiga. bigyan ng coconut milk yung kakanggata gusto Yes. ko para medyo Thick, big creamy. para mas madaling gawing sauce. Yeah, Chef. Yan o, yan yung mga times na namimiss ko, yung dadaan ka sa station ko dati, titikim ka ng ginagawa ko. Titingin pa ko sa'yo. Oo. Tapos yung malalaking subo. Yan. Mismo. Pasok ako. I'm just gonna reduce this for 10 minutes. Okay lang, okay lang. Matapos ang mahaba-habang lutuan at kwentuhan, tapos na ang inihanda nating putahe gamit ang mga ingredients na ibinigay ni Chef Laudico. It looks really delicious. Pwede naman, Mukhang ano? masarap talaga Yeah. to ha. Tsaka mukhang perfect yung pagkaluto mo ng shrimp, yung sauce niya, right consistency. Ito yan, proof na ikaw ang nagturo sa akin yan. Nung first dish... Parang sinasabi mo, parang inuunahan mo na ako ha, na ako nagturo to, kailangan masarap to. Hindi, yun nga, yung attention to detail. Yes. First dish na pinatikim ko sa'yo, I remember it vividly. Salmon dish Yon, naalala ko. na may kamoteng... Exactly, oo. Kamote mash. Tama. Alam mo kung bakit ka napa-elibs nun? Because the salmon was cooked perfectly. Yes. Ano siya? Hindi siya rare, hindi siya medium well. Yes. Perfect yung pagkaluto. Kaya doon ko sinabi, ito na yung magiging master chef. Yeah. Alam mo kung papangalan ko dito? The JR Express. The JR Express. Pwede? Pwede Di ba? Bago matapos ang summer season, isang masarap na dessert ang dituro sa atin ng nag-iisang banana queen na si Joya. Joyang, your banana queen.
Hello mga kabanana, ngayong araw ay magluluto tayo ng, syempre may saging dahil ako ang banana queen, diba? Tama. At ayan, ito ang minatamis na saging kung yellow with sago. Ayan. Nahanap ko po yung recipe na to online. Kasi mahilig akong mag-browse ng mga pagkain na something na bago or something na refreshing pag summer, gano'n. Nung nagtitiktok po ako, ang lagi ko pong background is yung aming kitchen. And then, traditionally po, sa aming kitchen, laging may nakasabit na saging. So, doon po, nagsimula yung aking pagsasayaw ng may saging sa kitchen po. Ayan. Ay! Tumalon! Tumalon! Diyos ko, buhay pa ang saba! Sa pagluluto po ng sago, kailangan po natin ng tubig. Ayan. Tubig na may collagen. Ayan. Para mas malasa po, At ayan, nilagay na natin ang sago. Then, haluin lang hanggang maluto at maging caviar. Dahil nga prepared ako, meron na tayong luto niyan. 1, 2, 3, 4. Wow! Ayan. Taray na dito ng itlog ng bangus. Ayan. At ayan, lutuin naman natin ang saging. At ilagay ang water with glutathione. Pakuluan lang po natin siya hanggang sa maluto ng very, very light. Okay? Takpan po muna natin at antayin natin kumulo. Ay, sayawan natin ng para madaling maluto. Ayan! At dahil luto na ang ating saba at naliyo na sila sa kahahalo, pwede na nating ilagay ang asukal na pula with insulin. Ayan! Perfect! Then, halo-halo lang. Ganon. Ilagay ang vanilla. Ilagay na ang mga caviar. Ayan. Yes! Pakilahat na natin. Pag po nakita na po nating kulay-pula na yung ating sago, luto na po siya. Ayan, perfect. At ngayon, mga kabanana, ilalagay na natin ang yelo from Iceland. Ayan. Napakasosyal ng yelong to. Layo pa ng binahe. Iceland pa, ha? Pag nailagay na ang yelo, lagyan na ng toppings. Perfect. Para mas lalong sumara. Kasi kasarap ko. Lagyan natin ng gatas from New Zealand. Ayan. Yung mga cow na nag-produce nito, grass-fed po ito. Eto na po ang minatamis na saging con yellow with sagoy. Yan! Tikman na natin. Sarap. Very refreshing. Diba talaga pag yung gatas grass-fed, yung cow. At yellow from Iceland. Saka sumisipa yung mga caviar, ha? Parang sila Parang popping boba.